pangalan ng Diyos. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ito naman po ako sa panahon na tayo po ay magpapasalamat sa bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Marami tayong mga kabigatan manaranasan na ito po ay ating napapagtagumpayan. Lahat ng hirapan ng buhay, mga sakit at karamdaman sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo tayo po ay nagtagumpay. At ang lahat na yan ay magpasalamat po natin sa Panginoon. Amen. Bago tayo magpasalamat at muna ay bumabati na sa magpapalang araw po sa ating mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ang pagpapalatiwala, naway patuloy po natin maranasan. Amen. Tinanya ko lahat na pagpasok ay sa akin. Sa aklat po na Korinto, Kapitulo 15, versikulo 57. Masabi ko rito, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo na po ay magpasalamat sa Panginoon sa binigay na tagumpay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po tayo na pagtagumpayan dahil po niya sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng bagay ng ating naranasan, sa dumaran sa mga kabigatan sa buhay, minsan, pinakapos tayo ng Pinisian. Amen. Pero sa tulong ng Panginoon, tayo po ay naging matagumpay. Amen. Amen. At ang lahat ng yan ay huwag po natin kalimutan na ipapasalamat po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Tayo po ay magpasalamat po sa ating Panginoon. Dito muna tayo sa mga lalaki. Taas po ang kamay sa mga pinapalang ng Diyos na buhay. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Dito muna sa langit, balakpak natin ang buhay na ito sa buhay ko ni Brother Lee. Amen. Bago pa niya, ako ay bumabati ng isang mapagpalang ko sa ating lahat at higit po sa ating kahilang Diyos ng buhay. Amen. Ako ay lubos na nagpapasalamat po sa ating kahilang Diyos ng buhay. At ito po ay ipapatuto ko sa inyo ng kami po ay umuwi ko ng Quezon. Magamat nung nakaraan pa po itong linggo, ay naubusan na po ng oras. Kaya ngayon po na po yung time na ako po. Salamat sa Panginoon. Amen. At yun nga po, dati po nung wala pa po ako sa Jesus is my life, dinideserve lang po ng puso na nakarating po ng probinsya na nakamotor po. Kasi po yung mga bata, yung mga anak ko, ba't nagbabas po kami. Naglalaro po sila pag sa kanyang bus dahil kanina po yung kanilang sigura. Sumusuka po sila. Kaya po, dinideserve ng puso ko na sana tumating yung time na pag umuwi kami ng probinsya, ay meron kami service para yung mga bata dito. Sinarap sa biyahe. Kasi po yung lalo, zigzag. Amen. Lalo na po dito sa banda kami Tolo. Amen. Kaya nga po, nung po ako napunta sa Panginoon, totoo talaga na kung ano po yung dinideserve ng aking puso, ay mangyayari po yan ng Diyos. Basta po yung pagmamahal po namin sa Diyos na ito. Nakita ko sinasabi sa 1 Corinto, kasi po magkakamali, chapter 2, verse 9. Hindi pa nakita ng mataw na lumating. Hindi pa sumagi sa isip ko ng tao yung pinaganda ng Diyos sa mga sa natina ko ng nakita sa Jesus Mela. Sobrang thankful po ako sa Panginoon dahil lahat ko ng mga dalangin at yung mga hindi ko pa po nangidadalangin, dinideserve ko lang po ng puso ay tinutugon na po ng Diyos at yun nga po kami papunta ng Quezon. Hindi po namin kami sa aming daan. Pero lagi po tayo nag-pray sa Panginoon na tayo po magaling sa mga silihan po tayo ng kanyang na Espiritu upang ano po yung mga gawa ng away ay atin pong magpagtagumpayan sa mga pagkatawa po ng Diyos. At yun nga po nung ano po ay papunta ng Quezon, ano lang po kami ng tulong-tulong. So, ramdam po namin yung pagsama ng Diyos at yung gabi po kami umalis dito. At pagdating po namin ng Quezon City,
may simpay po. Amen. May nakakita po kami sa unahan lang po namin ng konting may nakita po kami aksidente. Seconds lang po siguro yung punan niya sa amin. Kaya po nakita po namin doon talaga yung ulo po nung naka-motor, nung rider. Talaga parang tuloy po yung ulo niya. Umano po talaga yung dugo. Tumutulo sa ulo niya. Kaya nga po sabi ko yung tingnan yung dami dugo. Talaga po umano sa ulo niya yung dugo. Kaya nga po nung pagtapat namin doon, nagkasal po ang Jesus name. Kaya yun nga po sinasabi natin pastora na pinapalakas po ng diablo yung dugo. Para po para lumakas po yung kanyang kapangyarihan. Pero wala pong nagagawa ang diablo dahil pag tayo po ibalot ang kapangyarihan ng Diyos, silyado po tayo. At nung nga po, nung kami dumating paahon na po kami ng Antipolo, tapos nung bago po kami lumusong ng Pali, medyo po yung daan po, talaga, paahon po, papunta. May kasal po kami ban. Ito nga po, yung pong dinadaan namin may ban po. Tapos yung ban, parang hindi na kami napansin. Palusong po siya. So, nakita ko po, tinutumbok na po kami. Nagkasal po ako sa akong Jesus name. Ano man yung plano niya, baka wala akong magagawa sa ngalan ng Jesus. Yun po yung ban, yung malapit po sa amin, yung po. Tinaak na po yung tamang-tahan. Kaya nga po, sabi ko talaga totoo yung sinasabi ng ating pastor na kung nakakita tayo doon sa kalsada, pinapalakas po ng kaaway yung kanyang kapangyarihan. Pero wala po talaga siyang magagawa kung tayo po yung silyado ng kapangyarihan. Amen. Hindi nga po nakakating po kami ligtas doon po sa Quezon. Nakaramdam po namin yung pagsama ng Diyos. Kaya po pala, kami hinaharangan ng diablo na hindi kami makarating doon. Yung po pala, meron pong gawain doon na ipapagawa sa amin ng Diyos. Yung patay yung aking pamangkin. Kaya nga po, naramdaman po namin talaga yung pagsama ng Diyos. Amen. Dahil po sa ating laging pananalangin, ay kami po ay nakaligtas doon sa aming pamamatay na lalo po sana ng away sa amin. At yun nga po, nung kami po pabalik na napakagaan po ito, pabalik na. Dahil bagamit yung aming porsyento na malulubat na, napakabuti po talaga ng Diyos dahil nag-waste kami. Diyan na po nalubat yung cellphone namin sa may bandang Valenzuela. Pero sa kahabagan po ng Diyos, natatalo po namin yung papunta po ng Manila. Kaya lang po, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil nandun po yung gabay at pag-iingat niya sa atin. At yun ang salamat din po sa Diyos sa lahat ng mga buting bagay na pinagkalog niyo po sa amin, sa malakas pa namin, kapayapaan, at sa himala, protection. Sa Diyos po lang po. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi natin nalasan yung kabutihan ng Diyos nung tayo wala pa sa Panginoon. Hindi natin siya nakilala noon at hindi natin siya pinilit. Pero nais na Diyos na pagkilala natin siya upang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Kaya sabi po ng aklat po ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anuman hingin ninyo sa aking pangalan ay ibigay sa inyo. Amen. Yan po ang mabuti plano po nangyari sa atin. Noon, di natin po yung naranasan. Amen. Pero ngayon, pinili tayo ng Diyos para iparanas niya sa atin ang kanyang pagkalinga. Ang kanyang pagmamahal. Kaya kung marami kang bagay na napagtagumpayan, ano ba yung mga aksidente sa kalsada, hindi ko yan may mararanasan. Sapagkat nasa iyo ang proteksyon ng Diyos, pinili ka niya para ikaw ay gabay ng proteksyon. Palakpakan po natin ang pagkakas na buhay ng iyong ako. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Kuya Jiki. Nais ko lang pong pasalamat sa buong sa pagmimigay po ng Diyos na lakas sa akin sa buong linggo. At nais ko rin po pasalamat nangyari po sa akin na nung Friday po kasi lumaban po ako athletics po. Masama po talaga yung pakiramdam ko noon, may lagnat po, ubot sipon, marami po maraming sakit sa katawan. Pero lumaban pa rin po ako kasi alam ko pala sasamahan ako ng Diyos. At ayun po,
sa kabila po ng lahat ng naramdaman na nararamdaman ko, nag-pray po ako, nanalangin po ako na kahit pangit po yung pakiramdam ko at sa palagay ko po pangit yung magiging performance ko, ay sana ibigay po ng Diyos yung panalo o gintong medalya sa akin. At hindi nga po ako nagkamali at binigay niya po yun sa akin. Pangit man po yung performance ko kasi kaya ko po nasabi na pangit kasi po yung sukat po ng talong ko nung last year is hindi po ganun. Pero kahit ganun po, nag-lead pa rin po ako na upang mapangunahan po lahat ng student sa Balagtas, sa Bulpisa po. At nung ano po, nung sa long jump na po, nung dalawang talon ko po, sa long jump po may 3 talon. Nung dalawang talon ko po, ako po yung lead, ako po yung nanguna. Tapos nung yung kalaban ko po yung tumalon, nanguna po siya sa akin. Ganun, tapos sabi ko, Lord, kung sa akin po talaga ito, sa akin po talaga. Alam ko po na kaya po ito ibigay sa akin. Tapos nung pagkatalong ko po, yung talon niya po is 540 po. Tapos nung ako po yung tumalon, nagulat po ako kasi ano po, dalawang 2 centimeters lang po yung lamang ko po sa kanya. Tapos, ayun po, sobrang sayo po, sobrang ano ko na kahit po paano na, nakuha ko po yung lead sa gold medal. Tapos, nung sa 100 meters naman po, wala po akong pawis na, wala po akong ano talaga. Pero, kahit natang-nata po ako, nagulat po ako nung pagkarating ko po sa finish line, sabi po kasi nung official, na second po ako, nag-12 daw po yung oras ko sa 100. Tapos nung sumigaw po yung coach ko, sabi niya, sa'yo yung 100, ikaw yung nanalo. Tapos po kasi sabi ko yung nanalo sa akin. Tapos, ayun po, nakuha ko po yung tatlong gold medal po sa Bulpisa. Tapos nasusunod po sa Corbel Relay. Masaya po ako sa nakamit kong karangalan, pero alam ko po na mas masaya yung ibibigay ng Diyos ang karangalan sa akin sa langit. Kailangan po at maraming salamat sa Diyos. Amen. Pagkabuti po ng Diyos. Amen. Sa lahat na nanunulay sa Panginoon, sumasampalataya, ano man ang kanyang bigay siya ng kanyang puso ko ay pagalaw ng Diyos at tutulungan siya sa kanyang mga plano. Sabi po ng awit, Kapitulo 37, versikulo 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Amen. Kaya tayo sa Panginoon, ano ba po ating hinihiling, yun po ay pagkatulog ng Diyos sa atin. Amen. Tingnan niyo po, mas mataas pa ang record niya. Amen. Ang number na kanyang nakuha, dahil po siya ay nasa Panginoon. Naroon po tagumpay sa ating Panginoon. At hindi po tayo kukulang sa lahat ng bagay sa ating mga amin. Kapitulo 23, versikulo 1, siya ay ang pastor, hindi ako makukulang. Kaya, ano po kanyang naramdaman, yun po ay pinapagaling ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Wala na po oras, ito na muna sa babae. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng Diyos sa wala po. Panginoon na napakapalad kung talaga na bawat isa sa atin ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa isang pribilehiyo dahil alam po natin talaga na hindi natin talaga alam ang buhay ko bawat isa yun na sa susunod na linggo. Kung minsan hindi tayo nagpapasalamat, isip natin sa linggo na lang, pero alam mo ba, doon ko rin na-realize na hindi ngayong araw po na ngayong araw na ginagawa. Tunay nga po nagpapasalamat po sa Diyos sa mga oras at sandaling ito na kung saan yung aking tatay po, siya po ay tinatake. Amen. Sa pagkatake po ni Papa, sa pagpunta namin kasi nga po meron pa po susunduin si Brad. Sinamahan ko po siya doon sa lugar ng rice mill dahil po sa kahabagan ng Panginoon na doon po ako ini-invite doon pero wala siya. Dumiretso po kami doon sa lugar nila Papa at si Papa po ay inaatake. Nung una po hindi pa naman si Papa inaatake, ini-invite ko si Mama, mataga na. Tara na po tayo sa church, sabi ni Mama sa akin. Sabi ni Papa mo, maganda ang pakiramdam niya. Sabi ko, hindi po, kailangan niyo pong lumaban. Kailangan niyo pong maging matapang. Sa pagpapangitan po ng pagtapang mo, ay lumabang kayo papunta po sa Diyos. Amen. Na ati ko pa rin po sabi ni Mama sa aking mga kapatid. Magkasikaso na kayo. At una na kayo sumama na kayo kay ate mo. Church, tinan niyo po. Alam niyo po ba kagabi
napakahirap talaga. Kumbaga, hindi yung aking pamilya kasi, di ba hindi naman po pa sila, ano yung kaya. Pero alam niyo po talaga, ang buhay ko pala, talaga bawat isa sa atin, binabasa ko rin. Napakahirap po pag yung malinis. Napakarami po ang galo. Kumbaga po, di ba? Halimbawa, sa akin mo, marami akong pangarap, di ba po yung akin mo, gusto ibig na isa ng mga anak. Pero dahil po, di ba, marami tayo gusto iligtas. Kapag po pala ikaw ay naglilinis ng buhay mo, tuloy ng Diyos. Hindi mo na po nanalisin yung mga bagay. At pag nilinis mo po yung buhay, kahit po hindi ka na magsalita, kasi sinabi ko sa akin nga natin, sama ka sa akin mag-church. Labanan mo ang diyan sa buhay mo, Papa. Ikaw po ang maging dapat na ito, ikaw yung maging arbor ni Papa. Sabi niya ako sa akin, hindi yata kaya ng Papa mo. Sabi niya po kagabi. Sabi ko nga, tingnan mo ang Diyos. Yung makilala ko po siya sa pamamagitan ko ng bahay panambahan. At nung po nakilala ko siya sa pamamagitan ng Biblia. At siyempre nandiyan ang pastor na andyan ang malikod ng Diyos para kabaga, samahan sila para tayo ay igay. So sa'yo nga, tingnan mo po ang ginawa ng Diyos sa aking buhay mula hanggang kalampakan, loob at labas. Sabi ni Mama sa akin, sa'yo mo, ibig ko sabihin dito mga kapatid sa pananampalataya talaga. Tayo talaga, pag tayo talaga, sa pamamagitan ko talaga pala ng pagbabasa ng Bible. Hindi ko naman sinabi kila Mama, nabago na ako. Hindi mo po sinabi ko na, sumama ka po sa akin sa church at napakabuti ko ng Diyos. Kulang naman ako sinabi kay Nanay. Pero nakita ko doon, ang pananalig ni Mama, ang paniniwala ni Mama, kamukha na nagkaroon ng problema si Atan sa Kasipin. Sabi niya, Lisa, isama mo yung mga kapatid mo sa church na pinupuntahan mo dahil ang Diyos na lang ang kailangan nila. Amen. Hindi ko sabihin dito, church, naniniwala sila doon sa Diyos na kung saan yung pinupuntahan ng Diyos. Amen. Ibig ko pong sabihin, tingnan niyo, kung ako pa rin ko ay mapagmura, mapagmataas, nasa po yung kanala ni Lord. At isa pa rin po, kung di ako nagbabasa ng Bible, paano rin po ang Diyos makakapag-finish at paano kung babato ko sa cellphone, sa parang ng TV, hindi ko sila mawiwin at ngayon sa sitwasyon na may pinagdadaanan sila, paano kung maging pagpapala ko sa buhay ko nila. Kaya hindi ko pong sabihin, sabi ko nga kanina, Ma, ano po ang plano niyo po? Sige, Lisa, umalis na kayo, isama mo si Jimmy. Pumunta na kayo sa church at kami nang bahala dito. Sabi ko nga, samahan kayo ng Diyos. Didiretso na po kami sa church. Ngayon, ano ang Diyos? Sabi ko nga kay Papa, maging matatapat po kasi ang Diyos. Alam natin na nagpapalo po siya, di ba po, pag nagpalo ang tatay, hindi po pwede mo ang latay, kaya nga po matatag pa po Papa dahil magtatagumpay ka dahil may Diyos. Amen na, alam niyo po talaga na kapag talaga tayo nagbabasa ng Bible, kamukha nga po yung nabasa ko ka. Sabi nga po doon sa nabasa ko namin, at isa pa po yung pag-aalala. Ngayon po talaga, pati yung mga kapatid ko na silang trabaho. Wala po lahat sila walang trabaho. Tapos sa gano'ng sitwasyon si Papa. Sabi ko nga po kay Mama, ano man po ang iyong pinagdadaanan? Yan po ay, huwag ka po malungkot. Mahal ka po ni Lord. Tingnan mo po ma. Di ba nakita mo rin po yung sitwasyon ng buhay namin mag-asawa. Ngayon, sa buhay ko. Tapos tingnan ko ngayon, pinakikita din po ni Lord na magkano po siya kabuti. Sa pagkakita din po, ang buhay ko ulit namin mag-asawa. Ngayon, bakit po ikaw bumarang kayo po sa ganyan sitwasyon? Na ngayon tingnan mo po, sa kahabagan po ng Panginoon na ito, ang buhay namin mag-asawa. Ang gaan na po yung Panginoon. Napakaganda na. Ito lang po talaga ang nakita ko, church. Nakita ko doon na nakita rin naman yung Diyos. Yung Diyos na pinagmamalaki ko sa pamamagitan ng Biblia. Naniniwala siya eh. Sabi ko kay Brad, naniniwala si Mama. Kasi nag-share ako kay Jenny. Kumbaga si Jenny kasi doon pa rin nakatingin sa cellphone. Nag-share ako kay Papa. Nangihinga si Papa. Nakita ko si Mama kung mag-share ako. Doon ako gumaling. Ay, Ma, diba? Mabuti ang Diyos. Hindi pa lang sa pamamagitan pa ng buhay ni Mama. Inaano niya yung mga kapatid ko, kaya sabi ko salamat sa Panginoon kasi mabuti talaga si Lord. Ano po pala talaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, ang tatag. Kung nakita ko na inaatake si Papa, wala mo pong sakit eh. Kasi sinunod ko naman sila ang aming mga anak, ang aming asawa, ang aming mga kamag-anak, ang aming ikabubuhay.
Diyos, lalabas po pala talaga yung kagandahang babae, kagandahang lalaki, lalabas po pala talaga. Hindi ko na nag-aalala yung walang pinakaganda talaga sa lahat. Kasi wala ka ng bigat eh, wala kang alalahin. Kung kumain ka ng hindi, masaya ka na eh. Salamat kung may tubig, di ba po? Sa Diyos po lahat ang kapayaman. Kung ito ang Panginoon, sa may Mr. July, sa lahat ng bagay na ating naranasan sa karamdaman kahirapan ng buhay, sabi ko, naklat ko ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Ang sabi po niya dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagpapalasahin sa inyo. Lahat ng bagay po ay pagkatiwala po natin sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya po ang nagmamalasakit po sa atin. At sa ating mga mananampalataya po natin kalimutan, nabigyan na tayo ng parang kalakan sa mga aspektong iral sa kapawin. Gamitin po natin. Amen. Ito po sabi ng aklat ng mga Efeso, Kapitulo 6, versikulo 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. May salita po lang tayo ng Diyos. Hindi natin kaya tigit ang gawa ng ayos pagka nakikita ang kailangan po natin ay ang Panginoon. Talagang po natin ang Diyos na buhay na napupunas. Iba ito na po ang nagsusumbong na tayo sa bago ni Ate Carlene o sa mga sa pamagpapahayag ng salita po ng mga pangako ng Diyos.